Dito kay BBM, abay negative na, no? So, saka ano, doon sa dati, Corona, the Chief Justice is not an elected public official. Hindi hindi siya politician eh, no? Hindi katulad dito ngayon si VP Sara, no? She announced already her intention to run for the president. She is elected by 32 million voters, more or less. So, may political consideration o kung sakaling gagawin ni presidente yon, baka magkaroon ng backlash laban sa kanya. At sigurado naman yon, no? Magkakaroon yun because malalantad yung matagal ng paniwala, hindi lang suspetsya, paniwala ng karamihan na itong impeachment na to ay may go signal kay President Bongbong Marcos. Ano ho yung assessment po ninyo dito sa naging day 6 po ng impeachment trial ng Vice Presidente kahapon po yan? Well, wala pong panisintang testigo nung day 6 dahil itong araw na to ay inilaan sa isang oral argument kung saan ang issue ay yung pagsabina dito sa tinatawag nilang BIR box, no? Kung natatandaan po natin, noong nasa House of Representatives pa po, no, sa Justice Committee, ay hindi po nila binuksan yung BIR box. Ito'y selyado na di umano'y meron ditong mga dokumento na allegedly ay konektado sa mag-asawang Duterte, kila Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa, at 22 corporations na sabi nila ay meron dun mga pag-aari yung mag-asawa, no? Pero ito hindi binuksan sa House dahil maaring alam nila na maraming factual and legal issues silang ma-violate kung sakaling ginawa nila. So ang ginawa nila noon, i-submit nila sa impeachment court. At pagdating sa impeachment court, ang ruling ng presiding officer at tinatigan naman ng mga senator judges, ibalik sa BIR, no? So, as of now, the BIR box, whatever it is called o ano yung mga nandun, is with the BIR. Wala sa Senate impeachment court yun. No? Nasa BIR. No? Opo. So, ang naging remedy ngayon ng prosecution is to move for a subpoena na para dalhin yung BIR box at yung mga laman to. At may amended request pa sila kung saan may mga dinagdag silang mga gusto nilang mga dokumento na ma-submit sa impeachment court. Yun ang pinagtalunan kahapon. Ano ba yung mga issue? Ang sabi kasi ng prosecution, the confidentiality must give way to for the search of truth, no? So, ang sabi naman ng depensa, abay hindi ganyang kadali yan, no? Dahil may mga issue. Kasi, ano ba yung mga issue na nito? Una, yung confidentiality sa ilalim ng tax code. Yan ang una. No? Hindi mo pwedeng basta-bastang i-divulge yung mga records na yan unless pumayag yung taxpayer, no? Or ito nga, kung sa isang impeachment proceeding, pero may mga requirements pa rin dyan. Or it will be waived by the President of the Philippines. Number 2, yung tinatawag na piercing the veil of corporate ownership. Kasi ang mga pinasasabina pa nila ay hindi lang yung personal ng Duterte couple, kundi 22 corporations.
ang mga corporations, siwala yung personality nito sa ah, sa tao. Ika nga, may juridical personality itong sarili. Yung mga Separate. 22 corporations naman to, hindi Mm-mm. naman ito subject of the impeachment. Yes, Di ba? exactly. Oo. Ngayon, data privacy is also an issue here, no? So, ang dami, no? Ang daming doon. Tapos, ah, ang ano pa diyan is ah, yung nagsampa na kayo ng articles of impeachment, wala pa pala kayong mga ebidensya. So, anong laman ng ano nyo? Kasi mukhang gagamitin nila to sa unexplained wealth, no? Na article of impeachment, unexplained wealth, no? Ah, bakit kayo nagsampa nito kung wala naman palang, wala naman pala kayong ebidensya, di ba? Mm. So, fishing expedition. Ngayon, ang sabi ng prosecution, usually lagi naman sasabi nila na di, katotohanan ang nais namin. Yung confidentiality dapat mag-give way sa katotohanan. Oo. Puro ganon. Wala naman tayong problema sa katotohanan. Pero para magkaroon ka ng katotohanan, dapat muna, hindi ka nagva-violate ng due process. Hindi ka nagva-violate ng mga karapatan ng tao, etc. Yes. So, this is not a mere question of technicality na pwede mo lang isantabi. This is a question of due process, substantive due process. No? Kasi sa bank secrecy law, may yun para ka ano mo yung bank records, malinaw, may mga exception. Sa AMLAC, walang exception. Sa BIR, walang nakasaad sa tax code. So, since ang tax code po ay ipinasa ng Kongreso, then sila, sa aking palagay, sila ang may makakapagsabi kung ito bang hinihingi ng prosecution na mag-issue na subpoena sa BIR para padala itong BIR box containing documents allegedly pertaining to the Duterte couple and 22 corporations ay valid. No? Kasi hindi, porque Your Honor, may we request for a subpoena, Hindi naman ibig sabihin na, okay, issue tayo kagad. Hindi, pinag-aaralan ng husgado yun na baka pag nag-issue ng husgado, baka meron tayong malabag na batas. Kaya yun ang issue kahapon. Opo. At bukod dyan, attorney, sa cloud din ho sa mga hinihingi nilang records, yung mga records na kung saan ay vice mayor pa o alkalde, itong si Sara Duterte. Well, yan nga no, na ang hinihingi nila ay even before she became president, she became vice president. Nadulas po tayo. Okay? Before she became vice president. No? Ngayon, kung siya ay ini-impeach, ang impeachable offense should be committed while he or she is holding the impeachable position. Yun. Pero para sa prosecution, ang sinasabi hindi. Kasi dapat malaman din natin yun noon kasi unexplained wealth to Kailangan tuloy-tuloy ito. Yun yung sasabi ng prosecution. Bago pa siya maging vice-presidente, siguro yung baon na binigay ni President Duterte sa kanya nung elementary siya at hindi nagastos yun, hindi, kailangan din makita yan. No? So, of course, disagree tayo doon kasi ang impeachment is not a criminal case. You should only confine the arguments at the time she became vice president kasi yun ang impeachable position, di ba? Kaya lang iba yung ng prosecution. At maari ganun sila kasi hindi nila masala, hindi nila siguro masala kailan na-acquire allegedly itong mga wealth allegedly
ng Duterte couple, no? At paano kung ito ay ano ah, sabihin natin na they acquired this before she became vice president. So, ito ba ay magiging unexplained wealth, no? At the time na naging vice president siya. So, yun yung mga issue pa doon. Papaano, attorney, kung magbotohan yung Senate Impeachment Court? Alam naman po natin na majority po sa kanila talaga ay kritiko po ng Vice Presidente. Kung papayagan po nilang mapasampi na po yan, yung mga dokumento, anong mangyayari? Palagay ko aakyat sa Korte Suprema ang depensa. On the issue na by issuing the subpoena, there is a grave abuse of discretion committed by the impeachment court. Yan, no? Yan yung baka gawin ng depensa. Pero kapag ang depensa naman ay sabi, sige, we will, para hindi tumagal tong impeachment trial, mapadali na to dahil wala naman silang makikitang ebidensya dito, hahayaan na lang nila at they will just challenge the whatever is inside the box. Kasi ang issue pa lang dito is yung pagdala itong BIR box sa Senado. Wala pa tayo diyon sa ano ba yung laman at ano natin to kikilatisin isa-isa. Wala pa tayo doon. Diba? So yung pag-issue pa lang. So pag yan ay inakyat sa Korte Suprema, the issue there is whether or not the impeachment court can issue a subpoena, no, to the BIR for them to deliver this so-called BIR box to the impeachment court. So yun, so maaari na sila umakyat or maaaring tanggapin na lang kung ano yung ruling. Opo. Anyway, by that time, wala pa naman napapatunayan yung prosecution. Opo. For all we know, baka wala naman laman yan. No? Yung box, wala namang ebidensyang mapapatunayan na there is an unexplained wealth acquired by Vice President Sara Duterte since she became Vice President. Opo. Kung ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay mag-uutos na pabuksan itong BIR box, attorney, ano naman po ang reaksyon po ninyo dyan? Well, that will reveal yun, matagal ng suspetsya ng tao na ang impeachment trial na to was was the direct there is a direct instruction from the president, no? Kasi kung gagawin niya yun na siya mismo, halatang halata naman, no, na na siya yun may kagustuhan itong impeachment trial laban kay BP Sara. Ang tingin ko dyan, hindi hahantong yan dyan. Very, very risky para sa kanyang ilantad niya yun. Ang sasabihin nga niya, anyway, may boto naman tayo dito sa Senado. Andyan yung 13 natin. Then, malamang ay ma-overrule yung objection ng depensa dito sa pag-issue ng subpoena. Oo, dahil kung babalikan po natin nung panahon po ng impeachment trial din po ng dating Chief Justice Renato Corona, ay mismong Pangulo din ang nag-utos na busisiin o siyasatin din po yung mga tax records nitong dating Chief Justice. Paano magkaiba ho ba o magkapareho yung senaryo ngayon sa Vice Presidente kung sakali man? Well, may pagkakaiba no? Number one, noong time ng yung time na yon yung kay Corona, we could say na the president, the sitting president then, si President Noynoy Aquino was enjoying a big approval rating of the Filipino people.
No, okay pang ika nga mataas pa yung rating niya dito. Dito kay BBM, abay negative na, no? So saka ano, doon sa dati, Corona, the Chief Justice is not an elected public official. Hindi hindi siya politician eh, no? Hindi katulad dito ngayon si VP Sara, no? She announced already her intention to run for the president. She is elected by 32 million voters, more or less. So, may may political consideration o kung sakaling gagawin ni presidente yon, baka magkaroon ng backlash laban sa kanya. At sigurado naman yon, no? Magkakaroon yun because malalantad yung matagal ng paniwala, hindi lang suspetsya, paniwala ng karamihan na itong impeachment na to ay may go signal kay President Bongbong Marcos. Opo. So, risky sa kanya yon. Ngayon, kaya nga hindi ko maihambing to sa Corona trial because iba yung circumstances noong panahon ng impeachment ni Chief Justice Corona sa panahon ng impeachment ni VP Sara. At iba po yung Corona is not an elected public official. VP Sara is an elected public official holding the second highest position in the land.